And good morning po sa lahat. And yung kanta natin kanina, hello, kumusta ka? Ako ay nagagalak na makita ka at dahil present ka. Ayan. So may mga matatagal na po na mukha na ako po ay nagagalak na makita ulit. Praise the Lord na dinakaw po kayo ni Lord sa lugar na ito. Hallelujah! Isang malakas na palakpak po para kay Lord. Ayan. So, basahin ko po ulit sa Luke chapter 6, verse 45. A good man brings good things out of the good stored up in his heart. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. Okay, so, kung uunawain po natin siya ay self-explanatory. However, minsan po yung mga bagay na simple, yun po yung mga madalas nating nakakalimutan or madalas nating hindi na-apply sa mga buhay po natin. So, this morning, I'm praying na mag-serve po to as a reminder sa bawat isa po sa atin, especially tayo po ay mga followers of Jesus Christ. Amen? Amen. So, most people think actions reveal the heart. And meron nga po tayong sinasabi na action speaks louder than words. So, hindi naman po tayo disagree doon. However, ang sabi po sa Bible, words speak loud enough. Kasi nga, ang sabi dito, kung ano po yung laman ng puso ng isang mabuting tao, siyang lalabas. Okay? And kung ano naman po yung laman ng puso ng isang masamang tao, yun din yung lalabas. Okay? So, consistently, kapag tayo po ay nagsasalita ng mga hindi magaganda or tayo po ay nakakakumit ng mga bagay na hindi magaganda, it indicates na ang puso natin ay sinful. Sabihin, makasalanan yung ating puso. Pag consistent tayo na nagsasalita ng masama, ibig sabihin, consistent palagi. Pwede siyang araw-araw, pwede siyang minuminuto. Grabe yung minuminuto. So, yun po. Ibig sabihin, it only reveals our heart, kung ano yung laman ng ating puso. Sa Luke chapter 6, verses 43 to 45, ang topic po doon ay a tree and its fruit. Yan, kung babasahin po natin, ang puno at ang bunga. Okay, so Jesus discussed there about the tree and its fruit. It shows that if we want to bear good fruit, we need to pay attention doon sa laman sa loob. And yung laman po sa loob na sinasabi is yung heart po natin. So kailangan tayo mag-pay attention, kailangan tayo maging aware kung ano po ba yung laman ng mga puso natin, kung gusto nating magkaroon ng magandang bunga. Okay? And we need to do our inner work. So kailangan daw ito ay wino-work out. Hindi lang siya basta magic. Na kapag in-accept natin si Jesus Christ ay ano na tayo, isa na tayong Diyosa. So hindi po ganon. So, dapat ito ay wino-work out. So sometimes may mga pagkakataon po we tend to think meron tayong iniisip or iniisip ng mga tao na ang heart natin ay ang center of the human emotion. For Jesus, however, kay Jesus, ang heart includes but not limited sa feelings. So, syempre, heart, may feeling siya, pero hindi lang siya hanggang doon. Okay? It also the organ of discernment. Okay, ginagamit siya para maka-discern tayo, yung para makaalam tayo kung tama ba to o mali. So, si heart ay isa sa organ na yun, aside from mind. Ito rin ang ginagamit natin for judgment and choosing. Okay, so hindi lang si mind, si heart din. So, kung maaalala nyo, sa Ecclesiastes, ang sabi doon, follow your heart. But, remember, there will be a consequences. Ayan. So, yun yung message dun sa mga youth. Follow your heart, pero tandaan mo na sa lahat ng gagawin mo, merong consequence, merong kapalit.
merong resulta, whether good or bad. Okay, so kailangan maging maging aware or maging vigilant sa ating mga desisyon. Kasi nga, ang heart ay ginagamit natin for discernment, judgment, and for choosing. Choosing sa mga decisions natin sa buhay. Amen? Amen. And Jesus used the image of a tree and its fruit to teach us a valuable lesson about how words reveal our heart. So, sa Luke chapter 6, verses 43 to 44, ang sabi po doon, ang fig tree daw ay hindi matatagpuan sa yung mga tusok-tusok na, yung matitinik na lugar. So, good words don't emerge sa isang masamang puso. So, kung ang fig tree daw ay hindi matatagpuan sa tusok-tusok na halamanan or tinik-tinik, ganun din sa tao. Kapag ang evil ang puso natin, hindi natin matatagpuan ang good fruit. Okay, same siya sa tao. So, words are the fruit of the heart. Yan. So, kung ano yung, nasabi ko na nga kanina, kung ano yung laman ng puso natin, siya yung bunga. And it also reveals the spiritual condition of the one speaking. Kung ano yung kung ano yung estado ng spiritual life yung spiritual life niya ay magre-reflect sa kung paano siya magsalita. Okay? And maliwanag naman na sinabi ni Jesus na what you say flows from what is in your heart. And so kung ano ba yung mga fruit, alam naman po natin kung ano yung mga fruits, di ba, of the Holy Spirit. Merong joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So kung ang lahat ng ito ay meron tayo, of course, yun din yung lalabas sa ating mga bibig. Amen? So ano yung dapat natin gawin as a follower of Jesus Christ? I-check po natin yung mga puso natin. At tayo lang din yung mga kasagot nun. Kasi hindi naman pwedeng yung 100% or 90% ay sa ibang tao. Kasi nga, pwede naman tayo magpanggap. Diba? So, tayo lang din po yung mga kasagot sa mga sarili natin. Kung ano na ba yung mga fruit ko, ano na ba yung mga bunga ko sa aking pagiging Kristiyano. Okay? Are we thankful? Are we prayerful? Are we grumpy? Grumpy meaning irritable ba tayo palagi? Or are we complaining? Always complaining? So, yan po yung mga dapat nating i-check sa mga puso natin, sa mga pang-araw-araw nating buhay. Tayo ba ay palaging nagre-reklamo? Tayo ba palagi ba tayong nagagalit, naiinis? No? Kahit sa mga maliliit lang na bagay. Yan, i-check natin yan. Have we spoken words of blessings or cursing? Yan, yung mga i-check natin. Tayo ba ay palaging nagsasalita ng pagpapala o lagi tayo nagka-curse? Yan, may mga tao na ang bilis-bilis magsalita ng masasakit, pero hirap na hirap magsalita ng mabuti. Yung ang bilis niya mag-release ng curse, pero ang hirap-hirap niyang magsabi na, uy, kaya mo yan. Uy, bait mo. Yung mga ganun, palagi na lang, parang grumpy palagi, hindi rin maintindihan kung may kumukurot pa sa tagiliran niya. No? So, dapat yun, yung mga i-check natin sa mga puso natin. So, how can we speak life through our words? Pag sinabing speak life, ibig sabihin, tayo ay nagsasalita ng mga buhay. Yung mga kabuhay sa ating mga sarili, sa kapwa natin, sa mga loved ones natin. So, how can we speak life through our words? So, syempre, pag sinabi natin speak life, ano po ba yung mga idea natin? Paano mag-speak life? Syempre, speak positively, yung encouraging yung mga sinasabi natin. Although hindi naman tayo perfect, na palagi na lang si Hallelujah. Pero syempre, di ba, aware tayo, mindful tayo sa mga binibitawan nating salita.
Okay? So, kailangan encouraging siya, uplifting languages. Okay? So, first, papaano natin ito magagawa? Pray. Yan. So, pang-apat ko na ata o pang-lima itong pag-share ko dito. Laging kasama yung pray. Kasi nga ito ay basic at yung kasama sa basic ng pagiging Kristiyano na hindi natin talaga matatanggal. Hindi natin ito maiisang tabi. Kapag tayo po ay mga follower ni Jesus Christ, prayer ay hindi po talaga yan matatanggal. So, kung gusto po natin na magkaroon tayo ng ability to speak life, tayo po ay dapat prayerful. Okay? So, prayer, as David, sabi dito, create in me a clean heart, O God. So, si David na to, a man after God's own heart. Ganun pa yung kanyang prayer. How much more tayo? Diba? So, kailangan tayo po ay nagpe-pray. So, paggising natin sa umaga, i-ask na natin na, Lord, guard mo yung ano ko, yung dila ko, yung bibig ko, pababanguhin nyo. Yan yung mga prayer natin. This is asking God to dwell in our hearts. Okay? So pag tayo ay nagpipray ng mga ganun, God created me a clean heart. Ibig sabihin, we are allowing God na maghari sa puso natin, sa bibig natin, sa puso natin, at sa isip natin. Okay? And if we have heart like God or like Jesus, we will have love and compassion. Okay? For others, and we will have the desire to do good things. Yan. So, napakasimple lang, no? So, I'm praying talaga na maging reminder to sa bawat isa kasi yung mga simple, napakahirap gawin. Agree ba kayo doon? Ay, napakahina naman. Ayun naman, lakasan naman natin. 12:10. Sige, mga 12:20. Tapos na tayo. Okay. So, sa Psalms chapter 1, Psalms chapter 139, verses 23 to 24, ito isa sa mga prayer din ni King David. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting. Napakaganda ng mga prayer ni King David. Sabi, search me. Pag sinabing search me, Lord, yung kaloob-looban ko. Kung meron doon, may mga pag-iisip doon na hindi maganda, may mga anxious thoughts, mga offensive way. Minsan sa sarili natin, sasabi natin na wala naman akong gano'n. Pero pagka i-ask natin sa Lord na search me, if we have the heart talaga na, Lord, linisin mo ako, then this will be the great or the best some example na prayer. No? And lead me in the way everlasting. Kasi nga naman, kung ang mga puso natin ay hindi malinis, then syempre, hindi naman tayo, mag-expect ba tayo ng everlasting life, na makasama si Jesus. Diba? Remember yung sabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord ay makakasama ko sa langit. But only those who do the will of my Father. Ayan. So, isa ito sa mga goal dapat natin as Christians. So, magkaroon tayo ng clean heart. And it's pa sa mga prayer niya, set a guard over my mouth. Sa Psalms 141 verse 3. Set a guard over my mouth, Lord, keep watch over the door of my lips. So, dapat pala ipinagpipray natin yung pintuan, yung pagbuka ng mga bibig natin, yung pinagpipray natin na bawat bibig kasi nating salita, ito ay hindi makakasakit, hindi siya makakapag-down ng mga emotions ng ating mga kapatid. Okay, so, sometimes we tend to speak negatively and harshly without thinking. Sometimes it can damage emotions, relationships, because we don't consider the impact of what we say. Hindi dahil sobrang sama natin, kung hindi dahil hindi lang tayo mindful. Kaya nga, ito yung prayer ni King David, set a guard over my mouth. Siguro kaya niya ito na pag-pray kasi nga, siguro meron din si King David na sometimes nakakapagsalita siya ng hindi maganda.
So siguro ito yung yung isa sa mga ano niya, kaya naging prayer niya to. And if our hearts are clean and always guarded, kapag tayo ay may nabitawang salita or tayo ay nakasakit, 'di ba? Ang mabilis nating action ay humingi ng tawad. Amen? Kasi nga yun yung puso natin. And ang sabi nga natin kanina, what's inside of a man will come out. Okay? And by praying, ito po ay dinededicate natin yung ang mind natin, ang body natin, at yung heart natin kay Lord daily. So kapag tayo ay nagpipray early in the morning, Lord, guard my heart, guard my lips, guard my mind. Ibig sabihin, we dedicate our whole being kay Lord. Amen? So remember na paggising natin ng umaga, ganun agad para maiwasan natin yung pagkakasala. Diba? Kasi nga naman pagkagising ng umaga, kung ano yung ginagawa natin, magugulat na lang tayo nung nakapagsalita na agad tayo. Parang wala pang 5 minutes. So kung may lang, ang tawag doon, yung listahan na for every day, nung paggising mo, nakapagsalita ka na agad ng hindi maganda, okay, isa ka na, ano tawag doon? Ha? Nagtatali. No? So imagine mo kung sa isang araw, naka 24 hours, tapos nakailang salita ka ng hindi maganda. So, baka hinahatak na yung paa natin sa lupa. Ano ba, pag kumidlat, makidlatan na lang tayo bigla. So, buti na lang hindi ganon. Diba? Kasi gracious nga si Lord. But, hindi siya excuse. Kasi nga, tayo ay dapat mamamuhay na may kabanalan. Kasi nga, ang sineserve natin ng Lord is holy. Yung mga kanta natin kanina. And, ayan, so yun po yung ating first prayer. Ayan, napakasimple lang po. And then, the number 2, ang ating pong second point is, guard your heart. Okay, so after mag-pray, guard natin yung heart natin. Anong ibig sabihin ng guard your heart? Guard your heart from what we see, what we hear, what we do, what we say. So doon po natin babantayan yung ating mga puso, kung ano ba yung mga ginagawa natin, mga nakikita natin, yung mga sinasabi natin. Okay, so bantayan natin yung mga puso natin. Especially so what you see, syempre sa mga gadgets natin, syempre di ba, kung ano yung makikita natin doon, kung ano yung nafe-feed natin sa loob, syempre siyang lalabas din sa mga bibig natin. Kung palagi tayong, for example, nanonood tayo ng mga puro exercise, syempre puro exercise din yung lalabas sa mag-cardio ka dyan, mag-run ka dyan, yung mga ganon. Pag puro naman tayo showbiz, kala mo naman pag nagkwentuhan na tayo, kapag tayo mga si ganyan, si Catherine, mga ganon. So, kung ano yung lagi natin napapanood, yun din yung ma-share natin. Diba? And so, what we hear, kung ano yung mga naririnig natin, so especially sa music na lang, kung ano yung mga palagi natin pinakikinggan. May mga kanta talaga na hindi ko talaga siya na-appreciate. Kasi yung mga kabataan ngayon, mahilig sila sa mga malulungkot na kanta. Nainis ako na, bakit ini-embrace mo yung ganong mga klaseng lyrics? Kasi nga, hindi naman siya uplifting. Diba? Kasi kaya sabihin natin, broken-hearted. Pero, Diyos ko, makikinig ka pa ng ganon. Nakakatuwa. Ang sarap kurutin, diba? So, dapat, ang mga pinakikinggan natin na mga music, yung uplifting. Diba? Kung meron ba namang mga lyrics na ako ay nalulumbay, in-embrace mo naman masyado ang pagkalumbay. So, dapat tayo ay nakikinig ng mga masasaya, yung mga joyful, na may positive na mga messages. At syempre, saan naman natin matatagpuan yun? Wala naman yun sa word. Although may mga pailan-ilan na kanta, pero ang talaga ngayon, ang trend talaga ng music ngayon sa world ay broken. Pang mga bigo, mga sawi. Na gustong-gusto naman nila. Dinadamdam talaga nila, no? Talagang, mga ganon. Kahit hindi ko maintindihan anong ginusto nila doon.
Pero yon, as believer, as follower of Jesus Christ, mas i-embrace natin yung mga positive messages, yung mga naririnig natin, yan, i-practice natin pakinggan yung mga kanta natin. Siguro kung magpapakanta ako ng isang, dito, ng kanta na mabilis, ay wala sigurong makakabisado. No? But, yun nga, as a reminder, guard kung ano yung, bantayan natin kung ano yung mga naririnig natin. Amen? And bantayan natin kung ano yung mga sinasabi natin. Kung ito ba ay nakaka-encourage pa, ito ba ay nakakapagpalakas pa ng ating mga kapatid, lalo na sa mga sarili nating bahay. Siyempre, pag nasa labas tayo, okay pa yan. Pero pag mga nasa loob na tayo ng bahay, doon na yan matetest. Diba? Minsan kami mga nadudulas pa pag nasa labas. No? Ay! Okay, sumatik na. May mga ganun may mga naririnig pa akong ganun. Pero sa bahay, ayan, dyan na matetest yung mga sarili nyo. And wala naman tayong karapatang i-judge, it's between you and the Lord. So hanggat buhay pa tayo, may chance pa tayo, yan, i-guard natin yung ating mga bibig. Hingi natin yun kay Lord. Meron pala akong, sinerge ko pala yung stronghold. Ang stronghold pala is, yung kahit na alam mo ng mali, at gusto mo na siyang tigilan, pero ayaw niyang tumigil. Example na lang sa pagsasalita ng hindi maganda, yun ay stronghold. Kapag ka alam mo ng mali, pero hindi mo pa rin magawang itigil, stronghold siya. So, kapag ang stronghold, ang sabi nga, diba, we don't fight against flesh and blood. Diba? So, against principalities, kung ano pang espiritu dyan. So, ang dapat natin ginagawa talaga is speak the name of Jesus. Because there is power in the name of Jesus. So, dapat tayo ay nagbabasa ng Biblia. Kasi kung ano yung feed natin, yun yung mas malakas. Diba? Kung ang feed natin is yung hindi maganda, syempre yun yung mas malakas, yun yung lalabas. Pero yung feed natin, yung mga, kung ano yung part sa atin na maganda, then yun yung magre-reveal sa ating mga bibig. And as I mentioned earlier, kung ano po yung magagawa natin to guard our heart is by filling our spirit with God's Word. Okay? And sa Proverbs chapter 4, verse 23 to 24, sabi doon, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Keep your mouth free of perversity. Keep corrupt talk far from your lips. Yan. Pag sinabi pong perversity, ang ibig po sabihin nito yung unacceptable way. So dapat pala ay tayo ay ginaguard natin yung heart natin away from unacceptable way. Meron pa dito yung mga unacceptable way, kung ano yung mga hindi katanggap-tanggap na mga gawain natin. And corrupt means dishonest, yung mga pagsisinungaling. So dapat tayo ay ginaguard natin yung heart natin far from all that, from perversity and corrupt speaking. Heart is more of carefree and easygoing, part of thought process. So si heart ay vulnerable. So siya ay parang lang siya kung ano yung flow, ganun siya. Yun yung parang character ni heart. Kaya nga dapat natin siyang ginaguard, dapat natin siyang inaalagaan, pinoprotektahan. Ayan. So, it allows you to follow a passion or go down a route that may not make sense, but just feels right. Ayan. So, minsan, kahit na parang mali, mukha pa rin tama. Kasi, heart nga is deceitful. Siya ay mapanding lang. Hindi natin talaga siya mapagkakatiwalaan. Kaya dapat talaga siyang pinoprotektahan. Kaya kung ano yung ipinapasok natin sa ating loob, siya yung mailalabas natin. Kaya dapat guard our hearts. In Psalm chapter 19, verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. So another prayer ni King David na
let the words of my mouth and meditation of my heart be acceptable. So yung heart natin and mind natin dapat acceptable kay God. Pag sinabi natin meditation, ano ba yung sabihin ng meditation? Kung ano yung mga iniisip-isip natin, dapat acceptable yun kay Lord. Diba? So, kayo lang naman yung mga nakakaalam din kung ano yung mga iniisip-isip nyo, yung mga minimeditate natin araw-araw. Ito ba ay nakapag-glorify kay God? Ito ba ay makakatulong sa mga personal nating buhay or hindi? Okay? So, yan yung mga prayers na kung iisipin mo, parang pagbabasahin mo ganyan, parang wala lang. Pero pag yung inano mo siya sa loob mo, hindi ko ma-explain, pero ang heart talaga ni King David ay napaka-soft pagdating kay Lord. Parang gusto niya palagi siyang malinis. No? So, dapat ganun din yung desire natin. Kasi si King David, tao lang din naman yan. So, tayo ay hindi naman robot. So, dapat ganun din yung ating desire. Amen? Okay. So, how to guard your heart? Again, kailangan tayo ay nagbabasa ng Biblia. And then, next is yung nasabi ko kanina, be vigilant. So, pag sinabing vigilant, kailangan mapagmatyag. No? Proactive in protecting your inner thoughts, emotions, and character aligned with Christ-likeness. So, dapat natin chine-check, ito ba ay, tama pa ba itong ginagawa kong to? Ito ba ay, character pa ba, isa pa ba ito sa character ni Jesus? Yan yung mga itatanong natin palagi sa sarili natin. Kapag feeling natin na, parang iba na yung paligid ko . So, check natin yung ating puso. Sa 1 Peter chapter 5 verse 8 says, be vigilant because the devil is like a roaring lion seeking whom may he devour. Yan. So, bakit kailangan natin maging vigilant? Kasi nga, si evil or si demonyo ay nandyan lang sa paligid. So, nag-iintay lang siya kung kailan siya pwedeng umatake. Kaya tayo dapat, hindi tayo magbibigay ng kahit na maliit lang na pagkakataon para siya ay mga sakmal. Yan. So, dapat tayo ay palaging nagbabantay. And, bakit importante na i-guard natin yung mga heart natin? Kasi nga, ang heart natin is nag-i-influence siya kung paano tayo mag-act. It influences the way we act and the way tayo magsalita and yung mga life choices natin. So, bakit guard your heart? Bakit hindi guard your mind? Kasi nga, vulnerable si heart. So, palaging, alam mo yun, kailangan siyang alagaan. Kasi nga si heart ay nag-i-influence ng kung paano tayo mag-decide sa mga buhay-buhay natin. In Jeremiah chapter 17 verse 9 says, the heart is deceitful above all things. So, as I mentioned na rin kanina, it is misleading. So, para hindi tayo ma-mislead ni heart, kailangan guarded siya. And if we're not rooted to the Word, ayun, magkakasemplang-semplang tayo. Maliligaw-ligaw tayo. Follow the heart daw . Ay naku, si heart, nagpunta na sa damuhan. Di ba? Wala na, naligaw na tayo. So, kailangan rooted tayo sa Word. And, yun. So, kanina, prayer, ngayon naman Word. Napaka-importante po yung mga basic. Ganun basic, pero yun talaga yung mga dapat nating ginagawa. And, yun nga, our words have their consequences. Yan. May mga kapalit ang ating mga binibitawang salita. In Proverbs chapter 18 verse 21, set the stage with a profound declaration as death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Okay? So, napaka-ano niya, no? Pag-iisipin mo, ang word na binibitawan natin, nakapagbigay siya ng life or death. So, pwedeng ikalakas ng isang tao yung bibitawan natin sa salita, pwede rin na niyang ikamatay. Ganun ka-powerful ang words.
So, ano bang ibig sabihin ng death and life are in the power of the tongue? Sabi pa dyan, and those who love it will eat its fruits. Nakakatakot, no? So, every time na sinasabi natin yung isang bagay, ibig sabihin, they are taking root. Ibig sabihin, pagka lagi natin yung kino-confess, nagkakaugat siya. Hindi naman siya tutubo over time. Or, overnight. Pero dahil nga palagi natin siyang kino-confess, palagi natin siyang sinasabi, minamahal natin na palagi yung banggitin, nagkakaugat siya hanggang sa hindi na natin namamalayan, lumalaki na siya, and nagkabunga na. Okay, so subukan yung araw-araw sabihan yung mga estudyante na, ano mo talaga, kamote ka. Ay nako, tingnan nyo, magkakamote talaga yan sa school. Promise. Pero pag sinabi mo na, ang galing-galing ng anak ko, although meron tayong mga, hindi niya maintindihan. Pero yung kino-confess natin, ang galing mo, kaya mo yan. Diba? Yung mga ganong salita na makakabuhay sa niya, makakapag-encourage sa kanya, sabi niya, kaya ko daw. Diba? Hindi natin alam, nakapagbigay na pala sa kanya ng encouragement yun. So, ganun yung mga dapat nating binibigkas. At hindi nga siya overnight, pero kapag palagi tayo nagre-release ng blessing sa mga mahal natin sa buhay, magkakaroon yun ng ugat. And over time, tutubo siya at magkakaroon siya ng bunga. No? So, mamamalayan mo na lang, ito dati to si Justin, ganto-ganto lang. Tapos ngayon, pabalik-balik na sa Japan. Gano'n. Diba? Ito si JC, dati hindi nagsasalita, pero laging sinasabihan na, ang galing mo na magsalita, kaya mo yan, JC, kaya mo yan, JC. Ngayon, pastor na. Mga ganon. So, dapat laging uplifting ang ating mga kino-confess. Itong anak ko na to, ito, palaging, parang iniisip mo na, parang hindi naman siya nag-aaral noon. Pero ngayon, nasa Canada na. Mga ganon. So, dapat, yun yung palagi nating i-confess na kaya mo yan, magaling ka. Ganon. And sabi din sa James chapter 3, verses 1 to 12, ang topic dun is taming the tongue. In verse 6, ang sabi doon, tongue is like a fire. It can set the great forest on fire by just a small spark. No? Kung ang tongue natin ay para daw niyang apoy. So, maliit lang siya, pero kapag nagbigkas na yan ng salita, pwede niyang masunog yung buong forest. Ganon siya ka-powerful. Diba? And sabi nga, yung mga words natin ay powerful. Imagine niyo na lang, pwede siya, pag tayo ay nag-release ng blessing or mga good, mga positive words, pwede siyang maka-build ng garden sabi. Words can build garden or it can burn the whole forest. Ayan. So, syempre, doon na tayo sa maka-build ng garden, di ba? Kaysa naman makasunog tayo ng buong forest. Gubat. Yan. And sabi dito, with the tongue we praise our Lord and Father, and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Ayan, lalo na sa mga, ito ay para sa atin. So tayo nga ay nagpe-praise kay Lord gamit itong nag-iisang bibig natin. And we also curse yung ating mga kapatid sa Panginoon na dapat ay hindi. Sabi dito, my brothers and sisters, this should not be. Meron pa sa 11, can both fresh water and salt water flow from the same spring? Pwede ba na yung fresh water at yung maalat na tubig ay magsama? Hindi, diba? Separate pa rin yan sila. Although may mga nakikita tayo na magkalapit yung ilog at dagat, pero separate pa rin yun sila. So, ganun din sa mouth natin. Hindi natin po pwedeng pagsamahin ang praising and cursing. So, palagi natin pipiliin ang
yung makakapagbigay ng kapurihan kay Lord. Amen? Okay. And every word we utter has the potential to build up or tear down, to heal or to hurt, to encourage or discourage. Yan. If we can say anything nice or anything good, anong gagawin natin? Shut up. Yan. Huwag na daw tayong magsalita. Wala daw tayong magandang sasabihin. Yan. So, ito po ay rebuke sa bawat isa. Alam niyo po, ito pong topic na to ay hindi pa man ako nasabihan. Ito na talaga yung, hindi pa ako nasabihan na Ate Greta na ako yung mag-message. Ito na yung sinabi sa akin ni Lord na i-share. So, ito ay very timely. And, gusto ko nga sana siyang baguhin, pero wala pa akong maisip na ibang topic. So, I believe na ito po yung message na gustong iparating sa atin ni Lord. Kasi as a follower of Jesus Christ, dapat talaga mas pinipili natin ang mag-release ng blessing kaysa ang mag-curse. Especially sa loob ng ating mga bahay, yung mga tahanan natin. Kaya nga, di ba may kanta, I speak Jesus to my family. So, dapat tayo ay nagre-release ng blessing sa mga anak natin, especially. Sino ba ang unang i-expect natin na mag-release ng blessing sa mga anak natin? Yung church family ba? Hindi naman, di ba? So, dapat ang unang nagre-release ng blessing sa mga anak natin or sa mga kasama natin sa bahay ay tayo mismo. Ayan, magsisimula sa atin. Kaya nga tayo ang simula. Tayo ang simula. Huwag natin iasa sa church family, huwag natin iasa kay pastor, kay Ate Greta, ang pag-release ng blessing sa mga buhay ng mga anak natin or sa buhay natin mismo. So, sa bahay natin, sigaw natin, I speak Jesus sa anak ko na nag-aaral, na magkaroon siya ng katalinuhan. No? Hindi natin i-confess na ito talaga itong batang to. Wala talaga itong magkakamuti talaga to. Mga ganun. Magbubuti. Huwag ganun. So, kailangan mag-release tayo ng blessing sa ating mga anak. Ganon din sa mga anak, release blessing sa parents nyo. Huwag kayong magsabi na, ay, Diyos ko na, mapaka-ano talaga nito ni mama, ang bunganga. Baka naman biglang tubuan ng kung ano yung bunganga ni nanay, diba? So, syempre, mag-release tayo ng blessing, good health kay mama, kay papa, diba? More blessings sa kanilang mga trabaho, provision, ganon ang pag-aano. Ang bait-bait mo talaga pa. Ang bait-bait mo talaga, ma. Hindi ganon. Tapikin nyo sa balikat. Ganon ang sabihin nyo. Tingnan, magugulat yun. Try nyo, ha? Ang bait mo, ma. Ganon. Tapos, huwag kayo manghihingi ng pera, syempre. Hanggang doon lang muna. Ang bait mo, ma. Hanggang doon lang. Ano yun mo na? Pakiramdaman nyo kung natuwa ba. Kung natuwa, ayun, tsaka kayo humingi ng pera. Ayun. So, dapat ganon, practice nating mag-release ng blessing sa ating mga mahal sa buhay. And yun, sa mga neighbors natin, kasi nga, love your neighbor. Yun yung sabi, doon nasa sum up yung command ni Lord. So, Proverbs chapter 12:18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Yan, nasakit talaga pag tayo ay nakapagbitaw ng salita. Kapag tayo ay reckless. Kasi ng reckless, hindi tayo nag-iisip. Pero kapag tayo ay pag tayo daw ay wise, yung mga lalabas na salita sa ating mga bibig, ay it brings healing. Ayan, siya ay nakaka-heal. Ano yun? Nakakapagpagaling. Yan. So, hindi nakakapagpagaling, nakakapag-comfort. Yan. Kapag tayo ay nag-iisip bago tayo nagsasalita. Ayan, meron kaming nabuong word nung every Wednesday, buga ng buga. So, huwag tayong buga ng buga. Dapat tayo ay nag-iisip muna. Think before we speak. Ang dapat natin i-speak is nakakabuhay, hindi nakakapatay ng mga espiritu. In rebuking naman, of course, sa rebuking, ito yung parang sinasaway natin kapag meron tayong nakikitang hindi maganda. Ganun. In rebuking, we don't shout. We communicate. Yan. So, dapat hindi tayo yung pagalit. Dapat tayo ay nakikipag-usap lang. So, yung parang palaging may kaaway. So, yun. Iwasan natin yun. Kasi ang sabi nga dito sa Proverbs chapter 15 verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger.
Diba? Meron na nga kayo hindi pagkakaunawaan, tapos yung tone of voice pa natin ay makaka-add doon. Ay, ayun na nga, magsabog kayo doon. So, hindi tayo dapat ganun. So, gentle answer. Kapag tayo may nire-review na kapatid natin, uy, hindi tama yan. Huwag na nung, hindi tama yan. Huwag ganun. So, kapatid, hindi tama yan. So, dapat yung tone of voice natin is aware tayo. Be mindful po. So, dapat gentle answer. So, yun po yung ating pangalawa, guard our hearts. And then, yung last natin, think before we speak. So, nabanggit ko na rin, think before we speak, ibig sabihin may action. Ibig sabihin, i-a-apply natin. Merong application. Practice speaking words that will encourage, comfort, edify, and inspire. So, ang encourage means give support. So, sinusupport natin siya kung ano yung mga sitwasyon niya. So, huwag natin siyang i-discourage na meron na nga siyang, uy naku, mababa ako sa mababa ako ngayon sa math. Ay, kasi hindi ka nag-aaral, kasi magaling sa math. Huwag ganon. So, hindi ka mababa ako sa math. Saan yung hindi mo naiintindihan, ipapaintindi ko sa'yo. Ganon. Kailangan nakapag-encourage tayo, di ba? And sabi dito, yung makaka-inspire. Yan, makaka-inspire and makakapag-comfort. So, pero kunyari, may problema, huwag na nating dagdagan. Diba? So, kailangan marunong tayong magsalita ng mga comforting words. Yan. And feed our mind and hearts with good things. Remember, what's inside will come out. So, palagi nating isipin na kailangan feed natin yung mga sarili natin ng magagandang bagay. Kapag mga puro bulok yung ipapasok natin sa loob, di bulok din yung lalabas. Bulok ka na rin. Gusto ba natin maging bulok? Siyempre, hindi. Gusto natin fresh tayo. Kaya dapat yung mga pumapasok sa sa loob natin, fresh. Okay. Para nga naman makapagbigay ng buhay. Meron bang, imagine mo yung halaman, bubuhusan mo ng tubig na galing sa kanal. Yeah, mabuhay kaya yun? Mabuhay siguro, pero bansot. Diba? So, kailangan fresh. And so, to encourage means give support, confidence, and hope. To comfort means soothe, console, bring freedom from pain. To edify means cultivate. Ibig sabihin tayo ay nakakapagbigay nakakapag-build up sa ating mga kapwa. To inspire means motivate. Kailangan nakakapag-motivate tayo yung mga salita na lumalabas sa bibig natin. In Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful of building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ayan. So, unwholesome, ibig sabihin, unhealthy. Hindi siya mabuti sa mga pagkatao. Yan. Iwasan daw natin yung mga unwholesome talk. Unhealthy sa ating mga buhay. So, the way to tame your tongue is by partnering with the Holy Spirit. So, dapat tayo talaga ay nakikipag-communicate kay Lord. Diba? Kasi yun lang yung way para tayo ay magkaroon ng para ma-tame natin yung mga tongue natin. Partner tayo sa Holy Spirit, aware tayo na sensitive tayo sa Holy Spirit. May mga words tayo na gusto natin, mabibitawan na natin, pero magugulat ka na, hold ko muna tong naiisip kong sabihin. Diba? May mga ganun eh. Pero pagka unaware tayo or hindi tayo sensitive sa Holy Spirit, ayun na nga, buga lang tayo ng buga. Hindi na tayo nag-isip. Sinabi na ng Holy Spirit na huwag mo na sabihin. Pero sinabi mo pa rin, ayun na. Diba? Nag-ano na kayo doon. So, yun. So, the way to tame our tongue is kailangan partner tayo with the Holy Spirit. And Proverbs chapter 13:3, whoever guards his mouth preserves his life. He opens wide his lips come to ruin. So, nakakapagpahamak talaga ang malaking bibig. So, dapat talaga ginaguard natin siya. Kasi sabi dito, whoever guards his mouth preserves his life. Na, parang preserve, na naiingatan or preserve yung kanyang buhay. 'Di ba? Kasi nga, pagka tayo ay hindi guarded yung ating bibig,
ayan, mapapahamak tayo. Tingnan niyo si Christy Fermin. Gusto mo lang ginawa talaga yun, kundi kung ano-anong buhay ng tingnan mo, ang daming galit sa kanya. Kina-curse siya. So tayo, dapat, hindi tayo ganun. Kasi masira talaga ang mga buhay natin kapag tayo ay hindi mindful sa mga lumalabas sa bibig natin. Amen. It will ruin our lives. Sinabi na nga ng Bible So, totoo siya. So, dapat tayo ay guarded. And, yun na nga, there should be an application. Hindi lang tayo basta pray, hindi lang basta magbasa, pero hindi naman ina-apply. So, dapat ina-apply natin siya para nangyayari siya sa buhay natin. Okay? Kasi nga yung iba, sobrang, nasobrahan na sa training yung iba, pero hindi naman in-apply, wala pa rin. Diba? So, tayo ay trained, and then i-apply natin, and then yun makikita natin sa mga buhay natin na nagbubunga siya. Okay? So, application ay napaka-importante. So, remember that there is power in confession and the Lord honors it. Ino-honor ni Lord yung mga kino-confess natin, lalo na kung pinaniniwalaan natin ito. Diba sa Romans chapter 10, chapter 10, verses 9 to 11, sabi that if you confess with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Anong sinabi doon? Confess. And then believe. So, ibig sabihin, ino-honor ni Lord yung ganun. Diba? Masisave tayo kapag kinonfess natin na Jesus is Lord and we believe in our hearts. So, ibig sabihin, there is power in confession talaga. So, dapat, palagi natin ugaliin na mag-confess tayo ng mga magagandang bagay. Okay? Iwasan natin yung ang hirap ko, ang bobo ko, wala akong pera ngayon. So, iwasan natin yun. Kailangan, kahit wala tayong pera, sabihin na lang siguro natin, wala akong budget ngayon. Pero darating din yung time, may budget na ako, bibilin ko yan lahat. Ganon. So, hindi pa siya kasama sa budget ko, next time na lang. So, iwasan natin yung, wala akong pera, ang hirap ko talaga. Parang, kukunin na ako ng lupa sa mga, problema ko, wag ganon. So, dapat nagko-confess tayo na kaya ko to, matatapos din to. God will provide a way. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko gagawa siya ng mga ways. Amen? So, dapat ganun yung mga kino-confess natin. Nahihirapan tayo sa isang bagay, gawin natin kung ano yung dapat, and then i-confess natin na, Lord, ikaw yung bahala. Gagawin ko yung part ko, then God, you will do the rest, let your will be done. Alam ko, matatapos din to. Alam ko, mangyayari kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay ko. Dapat ganun yung mga confession natin. Kung nahihirapan tayo sa ngayon, isipin natin na, di ba yung last time na season? So may season ang buhay, mga kapatid. So hindi po yan ngayon, palaging, buong buhay mo na ganyan ka na. So matatapos at matatapos din yan, and let's just, practice yung confession. Kasi nga, merong power sa ating mga bibig. So, pagka sinabi nating matatapos din to, matatapos din yan. Pero pag sinabi mo, habang buhay na akong ganito, ay asahan mo, habang buhay ka ng ganyan. Diba? So, kailangan positive tayo palagi. And sa ating conclusion, if your heart is right, your mouth will speak right. Pag tayo ay may tama yung puso natin before the Lord, lahat ng lalabas dyan ay nakapagbigay buhay. Instead of speaking defeat, talunan, let's speak hope. And let's speak victory. Amen? Let's speak life. Ayan. So, yun yung palagi po natin tandaan in our everyday life. Speak life. Iwasan na po natin, or wag na po talaga tayo na magsalita pa ng kung anong negative. Especially sa loob po ng mga tahanan natin. Okay? Tayo po ang unang mag-release ng blessing sa ating mga mahal sa buhay. Yun lang po. God bless everybody.